Okay, so magandang araw sa inyong lahat at syempre nakasandugang tayo ngayon mga brad. So anyway, I'm going to share with you a concept about this lower high swing strategy o isang konsepto at na nakafocus ito sa structure. So may mga nagtatanong sa comments natin, mga nagtitrade ng crypto, forex, yan. Pwede nyo rin gamitin ito kasi ito ay technical. So yung structure na ito makikita nyo sa lahat ng meron chart, no? Sa lahat ng asset class na pwede nyong i-chart, bakatan ng at guhitan at mayroong mga structure. So again, yon yung konsepto natin nga na ito, yung strategy na ito ay nakafocus sa structure. So ano ba ang structure ito? So kailangan lang nating hanapin ay meron tayong high and then lower high. Ibig sabihin ng lower high na ito, hindi na niya kayang balikan yung pinaka-high or yung resistance. So sa mga nagsisimula, yung high na ito, yung swing high is a resistance. So ang goal natin is makakita ng weakness kasi kapag may nag-register na high, tapos hindi niya na kayang balikan or hindi siya makapag-attempt na bumalik dun sa high or resistant point na yon, parang virus resistance point na yon, ibig sabihin malakas yung supply. Kasi ang trading, dalawa lang yan. Meron tayong buyer, meron tayong seller. Kapag malakas yung buying or yung buyers, yung demand, syempre lilipad yan, magkakaroon ng breakout doon sa mga resistance areas or sa mga highs. Kapag mahina naman, kahit anong attempt yung gawin niya, hindi niya babalikan yung resistance point or yung high. So, ayun ang hinahanap natin. At ito nga yung trade na i-discuss natin ngayon. So, nag-take ako, nakalagay dito long, di ba? Kasi this is a put position ng options. Pero, huwag kayong malito dyan dahil short position ito. So, ito naman, nakalagay lahat ng detalye. This is the running PNL at i-discuss ko yan isa-isa later, i-breakdown natin. Pero again, tandaan nyo high, lower high. Ayan yung structure na hanapin natin. So, pakita muna natin mga sample trades na mga ginawa ng mga estudyante natin sa loob ng Ascension Trading Room. So, yan, sama-sama tayo nagtitrade nga ng live. So, ito, dalawang specimen ito. Kasi, hindi naman lahat ng strategy, baka kasi may mga napapanood ko ibang strategy, laging gumagana yung strategy na yun eh. Kasi, based dun sa sample, lagi siyang gumagana. 100% yung win rate. Pero meron talaga mga sample na hindi magwo-workout yung strategy na yon. So ito, yung structure na ito, dito sa sample natin, magkaibang estudyante yung nag-take ng trade. Halos same yung scenario na lower high swing. So ito, sa left side natin, ito ay isang winning trade. So meron tayong high and then we have a lower high and then doon siya pumasok for short. Yan. Tapos nakakuha siya ng siguro mga more than 1:2. Near 1:3. Ibig sabihin, 1 risk, almost 3 yung reward na nakuha nitong trade na ito. So, high, lower high. And then, dito naman sa kabila, sa ating right side, meron din naman high, meron lower high. Nag-short siya, meron ulit lower high. Nung natatlo, 1, 2, 3, lower high. So, nag-take ulit siya ng short doon, nag-add, tapos umexit siya kasi losing yung trade. So, nag-move siya ng stop. As you can see, he managed to trade well. So maganda execution ng parehas sa trade na ito. Same yung ginawa lang na approach ito. Meron lower high na structure. Pero yung isa winning, yung isa losing. So palagi, pag nakakita kayo, nakapanood kayo ng mga strategies na sinishare sa inyo online, may nabasa kayo sa libro, ang mahalaga, maging neutral muna tayo. I-backtest natin, wag tayo maglagay ng bias na this is 100% nagagana, ito na all in. No, hindi ganon. Mag-focus tayo, ano yung structure, ano yung mga set of criterias, at kung paano natin siya may improve. Kasi syempre, meron tayong mga secret recipes pa na ginagamit dyan. May ibang mga time frames tayo tinitingnan para mas tumaas yung probability ng trade na maging according sa bias natin. Okay? So, yun nga. Ito yung mga trade ng Ascension Boys natin. So, yun. Discuss natin ito, yung trade ko na ito. Nag-take tayo ng short trade kasi sa index. So, nilipat ko lang may mga data na to para magkaroon tayo ng magandang presentasyon. Yan. So, itong trade ko na ito, we made $1,285. So, more than siguro mga 50,000 yata ito. Something like 50,000 siguro. Pagpalagay na, 50,000, 60,000. And then, lagi kasi may nagtatanong, magkano naman po yung kapital para makagawa ako ng 50,000 na yan? No? Kasi, iba inisip, baka kailangan ko ng milyon to produce this profit. So, ang kapital lang na ginamit natin is $2,600. So, magkano ba yung $2,600? Mga 130,000 pesos. So, yung 130,000 pesos mo, nagkaroon ka ng return ng 1,200, ng almost 50,000,
Ilan na ba? 56 na kasi yung palitan eh. So yan, siguro mga 58,000, something like that. Kwentahin nyo na lang. Pero, ibig po bang sabihin na pag naglagay ako ng kapital na $2,600, pag natalo ako, lahat yun mawawala? Syempre hindi. So again, ito hindi to stock. This is an option. At ang trinade natin na underlying na asset na ito is yung buong index, the Qs. So, ang risk lang natin, kasi as you can see, the pattern is high, lower high, and then another lower high. Pumasok tayo sa area na to, nasan yung stop natin? Pag bumalik siya dito sa high, ng lower high na ito, supposed to be this lower high, mag-stop out tayo. Just like what this student did, si Boss John Mark to, si Boss JM natin. So, high, lower high, lower high. Nag-move siya ng stop. As you can see, this is the first stop. Yung high lang. Then another stop dun sa high. Tapos nag-exit siya. So, ganun lang din yung exit nito. Ang risk lang, capital na ginamit ko, 2.6. Pero ang risk natin, mga nasa between $300 and $400 yan. Kung magkaroon ng overshoot, $400. Pagka nag-tight stop ka, $300. So, ang naging return sa atin with the risk of $300 is 1,200. So, ang trade na ito is 1:4. Kasi this is my risk, this is my entry, ayun pa yung exit. No? And the duration of the trade, gano'n lang katagal yung trade na yan, sir? Hinold mo ba yan ng 3 araw? Hindi po. Trade lang natin to ng 14 minutes. We open the trade 10:17, exit ng trade is 10:31. So, ayan ang kabuang detalye ng trade na ito. Ngayon, balik tayo dun sa pattern ng LHS. So, lower high swing. Ang lower high swing na ito, so we have a high. Again, in-explain ko kanina, supply and demand, hindi na siya makapag-attempt na lumipad pataas. So, lower high. Tinry niya ulit mag-attempt, lower high na naman. So, doon ako nakapasok sa area na to ng lower high. And ang ginawa lang natin, sinakyan natin yung isang buong swing, expecting na magbe-break na yung support. Kasi yung high natin, resistance point natin, hindi na makausad, pero yung support nag-hold. Meaning, itong first line of defense niya na support, tumatalbog pa siya lumalaban pa. So, possible pa mag-attempt bumalik dun sa resistance point para mag-breakout pero hindi na kinaya. So, ako, I am expecting, once mag-revisit ulit dun sa support, possible na mabutas siya. So, yun, nagtuloy-tuloy nga siyang mabutas. This is, kaya may A to B. This is our swing point A and then swing point B. Ang sinakyan lang natin yung kabuuan ng move na yan and then we cover on this weakness. So, wala akong balak na i-hold yan kung bababa pa siya kasi ito lang naman ang ating objective. Usually, pag nag-take tayo ng trade, ang objective natin is to make 1:2, and 1:3 trade. So, pagka let's say, the risk is $300 or 15,000. Tama ako, nasa 15,000 yan. Pagka nag-risk ka ng trade, ang kailangan ng babalik sa'yo is 30,000. No? Again, hindi mo naman kailangan ng milyones na kapital. At may mga brokers na nagbibigay ng leverage para maabot mo at makaya mong makabili ng worth na 2,600 na or kailangan mo lang na buying power is 2,625 para ma-execute mo yung trade na ito. So may mga leverage pang binibigay yung mga brokers na yan. So ayun ang mga dapat yung tandaan dito sa structure na ito. Again, kailangan nyo siyang i-backtest. Meron pang mga criterias na kailangan yung tignan. At again, yung time frame nga pala na ito, this is 1 minute time frame. Kasi baka may magtanong, sir, ano po time frame? 1 hour ba yan daily? So, this is 1 minute. Kaya nga, ang duration lang niya is 14 minutes. This is intraday trade. Hindi siya swing trade na mag-hold ko overnight. Pero ito, makikita nyo rin siya sa iba-ibang time frame. And ito isang sample natin. Ito talaga yung best case scenario para dito sa strategy na ito ng mga lower high swing. So, this is daily time frame. Okay? This is Boeing. So, kakabagsak lang ni Boeing. We have a high. Pwede natin consider itong lower high. O pwede rin both yan na high. Sabihin na natin, nag-double top. Kasi parehas naman na may wick dun sa taas. Kung magba-body plotting tayo. Pero, nabutas na yung kanyang support. So, this is the support. Nag-breakdown. Tapos, yung nabutas na support na yun, nag-act na as resistance. This is the best na specimen na pwede nyo talagang i-take. Mataas yung probability nito to continue downwards. Kasi yung structure na to, ito yung high, lower high. Tapos, meron kang support na nag-resist. Kasi makunat na talaga yung area na yan. And possible na malakas yung continuation pababa. No? So, this is daily. Yung kanina, yung trade natin, this is 1 minute. So, dito, wala namang nagpakita na nabutas yung support tapos nagkaroon ng naging resistance yung support na yon. Wala eh. Pero ito yung best case talaga. Pero same lang yan na structure ng high then lower high.
no? Nataon lang na yung isang scenario natin is nag-retest pa siya dun sa previous support. So marami kayong makikita na ganito kasi this is just a basic structure. And out of those structures, pwede kayong mag-build ng inyong mga strategies. Maraming mga structure tulad ng yung mga head and shoulders, cup and handle. Sa iba-ibang time frame, makikita nyo rin yan. And again, makikita nyo yan kung magte-trade kayo ng forex, magte-trade kayo ng crypto. Pwede rin kayo mag-add ng mga indicators along with those structures. At ang pinakamahalaga nga ay i-backtest natin para makita natin kung talagang magiging effective yung mga patterns na yun. At ang maging focus natin, hindi naman talaga kailangan mataas yung win rate. Ang mas maganda maging focus natin is yung risk-reward ratio. Yung balik sa inyo na reward every time na magtatapon ka ng X amount ng risk. Okay? So, ayun lang siguro ang maibabahagi ko sa video na ito. At salamat ulit sa inyong lahat. At marami nga pala na mga scam pages, mga nag-impersonate sa aking mga social media pages. Sa TikTok daw, may nagme-message na kung sino man ginagamit yung username ko and yung mukha. Pero hindi ako yon, no? Mga impersonators yon. So, mag-iingat po tayo dyan. Sa Facebook din meron. Sa IG, baka may mag-message sa inyo. So, hindi po ako nagme-message sa kung sino-sino na naghihingi daw ng Bitcoin, na merong paraffle o whatever. So, hindi ako nagtitake ng kahit na anong pera man sa ibang tao. Hindi ako nagme-message. So, ayun na lang. Ang legit lang na aking mga handles is Money Growers PH. Walang Money Growers PH 1, 2, 3. Ayan lang. Buo, diretso. So, sa website din natin, ito lang yung website natin. At ang trading room natin ay Ascension Trading Room at yung walkthrough lang. So, ayan, pagkaklaro lang po. At salamat ulit sa inyong lahat, guys. And God bless everyone. May natutunan kayo kahit pa paano. So, see you again on our next upload.